Lalim ng bilog na buwan, sa isang banig na nilala, naupo si Lola Basyang at ang kanyang apo. Ang hangin ay may dalang amoy ng sampagita at ang tanging ilaw nila ay isang maliit na gasera. Apo, simula ng matanda, ang bawat ugat ng malaking punong balete sa ating bakuran ay may hawak na kwento. Handa ka na bang makinig sa isa? Tumango ang apo at ang mga mata nito'y nagniningning na parang mga bituin. Noong unang panahon, patuloy ni Lola, ang puno ng balete ay tahanan ng isang mabait na higante. Isang kapre na ang pangalan ay Kapitan. Siya ang tagabantay ng buong kagubatan. Si Kapitan ay malungkot sapagkat ang tanging kaligayahan niya ay ang pagmasdan ang nayon mula sa itaas. Pinapanood niya ang mga batang naglalaro ng habulan at taguan at ninanais niyang makasali. Ngunit alam niyang ang kanyang laki ay katatakutan lamang. Sa nayon, may isang batang babae na nagngangalang Maya. Hindi siya tulad ng ibang mga bata. Siya ay matapang at mausisa at hindi naniniwala sa mga kwentong panakot tungkol sa balete. Madalas, nag-iiwan si Maya ng mga bulaklak sa paanan ng puno bilang alay. Nakikita ito ni Kapitan mula sa itaas. Ang simpleng kabaitan ng bata ay nagbibigay ng init sa kanyang malungkot na puso. Itinuring niya si Maya na isang kaibigan kahit na hindi siya nito nakikita. Isang hapon, biglang dumilim ang kalangitan. Nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Ang mga taga-nayon, kasama na ang pamilya ni Maya, ay nagmadaling isinara ang kanilang mga bintana at pinto. Ang hangin ay umuungal at ang ilog ay nagsimulang umapaw. Ang mga tao ay natakot. Ang kanilang mga dasal ay tila tinatangay lamang ng malakas na hangin. Mula sa kanyang puno, nakita ni Kapitan ang rumaragasang tubig na papalapit sa bahay ni Maya. Ang takot para sa kanyang maliit na kaibigan ay pumuno sa kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, nagtungo siya sa gilid ng bundok. Doon, may isang dambuhalang bato na sinlaki ng isang bahay kubo. Itinulak niya ito ng buong lakas. Ang lupa ay umuga at ang mga puno sa paligid ay nayanig. Sa isang malakas na sigaw, nagawa niyang may alis ang bato mula sa kinabibitayan nito. Pinasan niya ang bato. Bawat takbang ay mabigat. Ang putik ay halos lamunin ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya sumuko. Ang kaligtasan ng nayon ang nasa isip niya. Dinala niya ang bato sa ilog at inilagay ito upang harangan ang pinakamalakas na agos. Ang tubig ay umampas sa bato. Ngunit ang puwersa nito ay nabawasan. Ang nayon ay naligtas sa pagbaha. Ang tubig ay unti-unting humupa. Ang mga bahay ay nanatiling tuyo,
at ang mga tao ay naligtas. Ngunit ang kanyang ginawa ay labis na nagpahina sa kanya. Nang humupa ang bagyo, bumagsak siya sa paanan ng kanyang puno, pagod na pagod. Ang gubat ay tumahimik. Ang mga alitaptap ay nagsimulang lumabas, umiikot sa natutulog na higante. Mula sa kaibuturan ng gubat, isang malambot na liwanag ang lumitaw. Ito si Lila, ang diwata ng kagubatan. Nakita niya ang kabayanihan ni Kapitan. Nagpapasalamat siya sa pagprotekta nito sa kanyang tahanang gubat at sa nayon. Tinawag ni Lila ang iba pang mga espiritu ng gubat, ang maliliit na mga pukpok at matatalinong nuno sa punso ay lumapit upang tumulong. Mula sa sinag ng buwan at sa malinaw na tubig ng ilog, gumawa sila ng isang anting-anting. Inilagay ito ni Lila sa dibdib ni Kapitan upang masigurado na habang nakatayo ang puno, ang tagabantay nito ay mananatiling malakas. Kinaumagahan, nagising ang mga taga-nayon at nakita ang dambuhalang bato sa ilog. Hindi nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila, ngunit nag-alay sila ng pasasalamat. Nagkaroon sila ng isang malaking salo-salo. Nakita ni Maya ang bato at naalala ang kanyang mga alay sa puno. Tumingin siya sa balete at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagbabantay sa kanya mula roon. Pero Lola, tanong ng apo, nandyan pa po ba siya? Ngumiti si Lola Basyang. Sabi nila, kapag tahimik ang gabi at mag-iiwan ka ng isang mangkok ng kanin at isang sariwang tabako sa paanan ng puno, minsan ay maaamoy mo ang matamis na halimuyak sa hangin. Pinaliwanag ni Lola na iyon ang dahilan kung bakit sila laging nagpapakita ng paggalang sa puno. Tabi-tabi po. Sabi nila kapag dumadaan, ito ay tanda ng paggalang hindi lang sa puno, kundi sa hindi nakikitang tagabantay nito. Pagkatapos ng kwento, kumuha ang apo ng isang maliit na mangkok ng kanin at isang tabako mula sa lalagyan ng kanyang lolo. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno at iniwan ang alay. Salamat po, bulong niya. Isang malamig na hangin ang umihip. Dala ang amoy ng tabako at sampagita. Tiningnan ng apo ang matandang puno. Hindi na bilang kahoy, dahon lamang, kundi bilang isang tagapagtanggol